nakapanood sa mga live ni Anjo Iliana? O diba? Nang-real talk siya ngayon kay Tito Sen. Ano May yun? kabit daw si Tito Sen. Nako po. At saka ang kabit niya is Patay tayo dyan. babae rin pala ni Vic Soto. That was before sa Itbulaga. 2013 until now, kabit pa rin ni Tito Sen. Naku At kung po, saan matindi talaga ibinahay si na Tuta ito. Soto. Showbiz muna tayo. Oo, di ba? Kaya naman pala Tito Sen, cover ka ng cover dyan sa mga buhaya ngayon dyan sa Pilipinas. Sa usapang flood control, Hindi to, dahil nga mga may kababayan. binubuhay ka nga naman pala na ibang pamilya. Paano yan ngayon? Binubuking ka na ni Anjo Iliana? Nira mo kasi tayo siya eh. Ang sabi ni Anjo Iliana, isa kang masamang tao. Kita naman dyan sa Naku. pagka-SP mo. Kaya nga kahit kitang-kita na yung kasinungalingan nyo, mga pabor pa rin kayo dahil ba sa malaking sampal sa inyo ng milyones ni Romualdez? Patay ka dyan. Nagtatakpan nyo ang mga totoong kawatan. Mga history sila. Oo, kumbaga, galit kami sa magnanakaw. Pero, ito lang muna banggitin natin ha. Nako, sino Bawal kaya na to? muna yung isa. Ito lang muna tayo. Okay. Naku, ayaw ng mga Gen Z ng ganyan. Matindi to, mga Sabi ka kababayan. naman Solid. kabataan, lahat ng sangkot dapat managot. Correct. Ang column today, napapanahon din po ni Jairus Bonta, basahin po natin. Mga kapatid, ang title niyan. Investigate officials higher than Zaldico. Yun, mismo mga... Nako. Sino kaya itong mataas dito kay Saldico na tinutukoy dito, mga kababayan, no? Sino kaya yung mastermind na to? Malamang mas mataas pa dito kay Tambaloslos. Pwedeng nako, malalaman din natin in the future pagka bumalik na ulit dito sa Blue Ribbon Committee yung hearing, mga kababayan. Ako, mga kababayan, balik na ho tayo dito kay School Bukol na kung saan, ba't ayaw pa niya kang kabit kasi sabihin kung meron siyang kabit o wala. Yes or no lang naman yung kanyang sasabihin di ba? Napakadali lang. Eto, mga kababayan, papakinggan na po natin itong si Tuta Soto kung ito kasi ang daming nagtatanong na netizens kung talagang dadalo ba ito si Congressman Tambaloslos sa Senate Blue Ribbon Committee. Eto, pakinggan na po natin yung anong sinabi niya. The former speaker. Wala po siyang initial na pasabi na a-attend siya sa hearing ng Blue Ribbon. Well, kung kailan bigla. Nag-ausap na kayo, any commitment na mag-a-attend na siya sa hearing ng Blue Ribbon? Well, nakapagpa-set up lang ako ng meeting. It might be later or tomorrow. Basta within the next few days, we'll be able to talk. Kung kailan biglang pagkaka-open ng schedule namin. Sino nag-seek nung meeting? Si Speaker Romualdez mismo, sir, o kayo po? Hindi, si Senator Lacson, ang pinaalala niya sa akin. At meron namang mga messages from the House of Representatives na pinag-uusapan namin yung Anong si Ping Lacson ang nagpaset ng meeting? Nagpapatawa ka ba, Tuta Soto? Itong si Ping Lacson ang inutusan niya itong si Tambaloslos na pupunta sa meeting dito sa Senate hearing? O baka naman nakiusap lang ito si Ping Lacson na dadalo ka? O bossing, pwede ka pang dumalo dito sa Senate Blue Ribbon Committee? Baka ganun ang sinabi ni Ping Lacson. Hindi yun siya yung nagpapaset ng meeting. Pwede ba niyang utusan itong amo niya? Itong si Ping Lacson, tong si Tambaloslos? Sa Soto, pinagloloko yata tayo, mga kababayan. tungkol dyan, tungkol sa hearing. So, minabuti namin na siguro mag-usap kami ni former speaker. Wala po siyang initial na pasabi Meeting, ano? na a-attend siya sa hearing. Wala pa. Medyo matagal-tagal kami hindi nakakausap eh. So, except this communication that we might have to meet very soon. Yes, the main purpose of the meeting is to talk about your flood control group. To talk about the Blue Ribbon hearing. Because yun yung Ayan, mga kababayan, nakita nyo. Pag-uusapan daw nila, yung pag nagkita-kita sila, nila Romualdez, sila Lacson, ayun, pag-uusapan nila. Yung game plan nila sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Na kung saan, para hindi matimbog itong yung amo nila, itong si Tambaloslos. Siyempre naman, magkakalaglagan to. Si Tambaloslos, siya yung House of Representative Speaker nun. Siyempre, siya yung pumipirma, di ba? Siya yung pumipirma kung sinong i-appoint niya na maging majority leader, deputy leader. At syempre, iyan si Tambaloslos, yung boss nila dyan. So, maraming madadawit na congressman dito, mga kababayan. Matindi to. paano yung possibility na
Senator Lacson is thinking of inviting Saldico and former Speaker Martin, di ba? Pinag-isipan natin yan dahil may mga gustong maimbita sila. So, yun ang initiative doon. Sir, bakit po kailangan mag-meeting? Bakit kailangan kung sabi ko, sir, makapag-isipan pa kayo lalo na kung na-cover up? Para maimbita. Para maging formal yung invitasyon, di ba? Siya formally invite. Siguro, yeah, most probably. Pero wala pa naman eh. Wala pa. Siyempre, pag-isipan nila yung game plan nila sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kung saan pupunta si Tambaloslos, ano ba naman itong si ate, para hindi nga malaglag itong si BBM kasi kapag nagkataon na malalaglag itong si Tambaloslos, yung pinsan ng presidente, mayayari itong presidente natin na kung saan sino yung kino-cover nila, yung kino-cover nila dito na mastermind dito. Anak Ang, wala pang malinaw basta meron lang how do you call that? matindi Merong talaga mga itong si Tuta initiative Soto, no, mga kababayan. na makausap siya para maimbitahan. Pero yung invitation, Pero wala pang ano. pero yung invitation letter, dinaan mo kay Speaker Lee. Para kay Martin naman. Wala pa. Wala pa rin po. Wala pa. Puro ano pa lang yan. Puro sketching usapan. Bukol. Wala pang formal. Wala pang letter, wala pang ano. Meron lang kami mga common friends na nababanggit na baka dapat mag-usap para malaman anong kung mag-iimbita kami, kung iimbitahin through speaker or diretso kay Congressman Martin. Pero Ganun sure lang na yan. po ba yung November 14? So, napakante na po ba yung 14 for the VRC hearing? We'll verify. We'll verify soon, I'm sure. I'll be talking to Senator Lacson maybe later or tomorrow. Sir, sorry po, pa-clarify lang, sir. Kakausapin po si former Speaker Ramon. Hindi, pinag-iisipan lang namin. Ano po? Pinag-iisipan lang namin na kung iimbitahan, baka pwedeng diretso imbitahin or Gulo talaga ni Tuta Soto. May pinag-iisipan pa. Akala ko ba inimbita mo na? Di ba? Rinig namin sa sinabi mo na pinaimbitahan namin tong si Congressman Romualdez. Ang gulo mo talaga. Tapos siyempre mag-uusap. Alam na namin yung pag-uusapan nyo dyan, anak ng tokwa. through Speaker Boji. So siguro mas maganda kung diretso namin siyang iimbitahin. Di ba? Sir, Ganun lang yun. Ayun. Ganun ang gawin because Naimbitahan na mga kababayan, ha? Ayun na tinatawag na interparliamentary courtesy. Hindi basta-basta kasi pwede madali yun. Hindi ginagawa yun. At di rin lang ginagawa sa amin yun. Sir, kilala niyo na ba yung very important witness? Si Saldi, walang problema kasi hindi na siya congressman. Sir, kilala niyo na yung very important nagtago na nga witness na harap niyo sa inyo. I leave it to Senator Lacson. Siya nang nakakaalam. Pero na-mention na si Ba't di mo ba alam? May nabanggit siya. Sir, naniniwala kayo na wala sinabi ng isang recommended na kasuhan din sa ombudsman. Ano ka mo? Sorry? Dalawa na po kayong kasama, Senator Joel, Senator Tito. Were recommended to be charged. How is the leadership handling this? We have yet to see if how it evolves. Balita pa lang yun eh. Wala pa namang, it's very difficult to react to something that is not concrete yet. So, isang claim is attack daw ito, orchestrated attack sa Senate. Sa institution. You can take it whatever way you want. Yun. Ganun talaga eh. Lupit. Mayroong mga mag-iisip ng ganito, may mag-iisip ng mabaganda, may mag-iisip ng kabit masama. Hindi mo iaalis yun sa... Pero how do you look at it, sir? Individual issues ito? O I don't look at it. I concentrate on my work as Senate President. Pero hindi yung nakaka-demoralize sa Senate yung may mga ilang senador na Hindi, basta't nagtatrabaho kami, gagawin namin ang trabaho namin. Ang napaka-importante sa amin ngayon, and I always say this, the single most important piece of legislation that we must pass is the budget. We need to pass a 2026 clean budget under my watch as far as the Senate is concerned. That is my primary objective now. Kaya yung mga ganyang mga issue, Ayan. Ayan mga kababayan, narinig nyo itong si Tuta Soto na magko-concentrate daw sila dito sa 2026 budget under his watch. Narinig nyo, nakita nyo itong kahambugan din ng ni Tuta Soto.
palibasa yung mga sa scholar ka, hindi mo pa binibigay yung mga allowance nila na pinagmamalaki mo. Anak ng pating. Yung mga estudyante, nasa na yung resibo na sinasabi ni Anjo Iliana dun sa ano niya, na nung sabi mo, nung nangangampanya ka na gusto mong manalong kapag binalik ako sa Senado, bibigay ko yung 6 na buwan na sweldo ko, kamo. Ngayon, wala pa daw. Sabi ni Anjo Iliana, paano yan? So, iyak ka na naman yan. Diyos ko po. I don't allow it to I don't allow it to stymie the work of the Senate, especially the Senate President's office. So, paano kumabot sa punto na makasuhan sa Sandigan Bayan at ma-issuehan ng warrant of arrest? Hindi niyo obligasyong protektahan yung mga senator. We'll cross the bridge when we get there. Basta there are legal means, there are ways, there are laws and legal ways that we should handle things. Everything should be, by the book or by the law. Hindi kayo magbibigay ng mga legal assistance, parang gano'n. Wala, puro speculative yung mga tinatanong ninyo. Hindi. It's very difficult to answer directly dahil puro speculative. Tignan mo to, napakasungit ni Tuta Soto, no, mga kababayan. Masyado daw yung tanong natin. Gusto lang naman natin, syempre, pera yung involved dito, bilyo-bilyon eh. Pinag-uusapan dito, kailangan sagutin nyo. Kaya ka ngayon naupo dyan sa pwesto na yan, Tuta Soto. Kaya ka nga naging Senate President, ang galing-galing mo eh. Bukol eh. Diba? Kaya dapat irespeto mo yung mga social media. Kapag nagtanong, kasi be polite. Huwag kang sasagot ng balagbag. Buti nga, hindi tinatanong yung kabit mo. Kawawa naman yung si Tita Helen, yung asawa mo. Niloloko mo ng 13 years, maigit. Malupit ka talaga. Kung walang mangyari sa lahat na sinabi niya, tapos sagot ako ng sagot dito. O, di ba? Hindi yung pangit. Are you not concerned po pag yung pagbabalik po ni Senator Ping as Duribon Chair, baka magwas naman ng unrest sa iba niyang kasamahan po? Hindi siguro because alam naman ng mga kasamahan namin na siya rin ang gusto nila eh. So walang issue sa Senate leadership? I don't think so. And if ever there is, no problem with that. I always serve at the pleasure of my peers. Baka mas madali pa nga yung senador ka lang kasi ikaw ay official eh. Pero as we speak for you're confident of retaining for the leadership pag-open ng November 10? I think so. So sir, resumption na ng session on Monday. Ano yung assurance na ma-approve na agad yung inyong proposed bill 1275, yung proposed creation? 1215. Ang gulo ng camera, no? Kababayan. This week, as we open, I was informed by Senator Francis Pangilinan that he will be sponsoring the bill. May committee report na, sir? Ginagawa na yung committee report. So, if it is circulated by Monday or even before Monday, pwede siya mag-sponsorship either Monday or Tuesday. Kasi Tuesday pa naman ang sponsorship ng budget eh. Sa tingin nyo, hindi na magtatagal yung debate sa plenary considering na may urgency na ma-approve agad? Oo, tingin ko hindi, maiksi lang yan. Maiksi lang ng debates dyan kasi ano naman yan eh. Kita naman yung pattern sa ICI. So. But the ICI is very limited. The IPC would be more encompassing. Tsaka may kumulasin sa constitutionality ng ICI sa Supreme Court. Oo, ito, maliwanag ito. It's going to be a law. If ever both houses pass it. So, saan una yung ma-approve kaysa sa budget, yung inyong proposed bill na yan sa tingin? Ay, sigurado. Oo. Hopefully, before the budget is passed on second reading or even, siguro, at the worst, after third reading. Pwede na rin namin mag-third reading sa IPC. So, pwede maging batas ito, sir, by December or before the year ends? Depende sa House. Sa amin kasi talagang aapurahin namin yun. Isisingit namin pilit sa budget eh. And the House naman would be able to take it up soon. And the President, sir, how about the President, sir, supporting people? Maganda, sana, yes. I believe the President is very supportive. May commitment na siya, sir, na isa-certify a surgeon? Hindi pa naman, pero I know for a fact na medyo lately, the President has been very careful about certifying
measures as urgent because of the 3-day rule. Na kung minsan yung 3-day rule, pag minalis mo yung 3-day rule, on the day of the second reading, you may approve on third reading. Now, if that happens and there are errors, Patay si BBM pinasan nyo yung may error. And it has happened before. So, maganda na rin yung ayaw niya mag-certify ng urgent. Unless one-page bill na malinaw na pati comma, semicolon at period ay tama. Diba? Because before, we have not allowed what happened in 2025. We never allowed that, even during the time of Senator Salonga and all the way to my time. Kahit comma, semicolon ng mali, we bring it back to the floor. SB ko sakali kung ipa-contempt po si Saldi po, are you inclined to sign arrest order? Tsaka sabi rin po ng abogado niya, may mga death threats daw kaya ayaw po bumalik ni Saldi po. Let's put it this way. Immaterial sa akin kung sino pangalan ng kinontempt or kung sino yung inisyuhan ng committee or ng Senate ng subpoena. As long as it is within the bounds of the power of the Senate, I will sign it, no matter who that person is. Sige nga, So, patunayan mo. I don't look at the personalities. I look at the work that has to be done by the Senate President. Sir, yung budget, tama po ba Monday to Friday ang session para sa budget? Yun ang plano namin. As a matter of fact, as we speak, I'm about to meet Senator Sherwin Gatchalian to discuss that. To discuss certain matters, lalo na. Monday to Friday na mababang budget yung ipa-person po ba ni Senate yung mas mababang budget na yun? Oo. Nako, ang lapit ng mata. Yung mas mababa ng NEP. Loko Oo, yung yun ang plano namin. Because cameraman, dami naman kami nakikitang pwedeng alisin eh. At saka sumasakayo naman ng presidente na pwedeng alisin. Hindi kita ng amount, estimate? Hindi siya may how much? Ay, very difficult to say at this point. Mahirap. And then, sir, yung Monday to Friday na session, morning and afternoon, sir? Most probably. Most probably morning and afternoon. Morning and Sir, paano afternoon. yung request na November 14 hearing ng Blue Ribbon ni Senator Pina? We'll be discussing it. Naka-schedule pa naman yun so far. Pwede namang pwede mag-usog ng konti ang budget. But definitely Pwedeng, bawal sabay. Unless we suspend the rules. Thank you, sir. Definitely, sir, walang Sabado. Wala so far. Okay. Nung pala sa kahapon, baka maging redundant daw po pag Mamadali si Tuta Soto, mga kababayan. anomaly sa gobyerno. Kung buo pa yung ICI, wala naman kaming plano hayaang buhay pa yun. Pag pinasa namin ng IPC, it will have its own sunset provision. Much the same way that we would going to include a sunset provision in the IPC. Oh, ayan po mga kababayan, yung ambush interview dito kay Tuta Soto na kung saan sinabi niya na itong sa November 14 yung Senate hearing iimbitahan na nila itong si Martin Luther Tambaloslos, mga kababayan, no? Ito mapupunta na ito si Congressman Martin Romualdez at sana naman at itong sila Tuta Soto at Ping Lacson ay magpakabuti dito dahil kung saan baka alam naman natin ang mangyayari dito, mga kababayan, is lutong Macau na naman. Syempre pagtatakpan nila yung kanilang mastermind dito, walang iba syempre pagtatakpan nila yung kanilang mastermind dito. Pero titignan natin kung maganda yung outcome dito sa November 14 na to, na nadadalo na ito si Martin Tambaloslos, mga kababayan, na sasagutin yung mga corruption issues dito sa DPWH flood control scam, mga kababayan. At yan, mga kababayan, hindi rin ako sinabi ni Tito Soto yung kanyang kung may kabit siya dito. Wala rin kasing nagtanong Siyempre, seryoso yung usapan, di ba? O hanggang dito na lang muna tayo, mga kababayan. Maraming salamat po. News That Matters. Huwag niyong kalimutan i-share, i-like at subscribe nang sa ganon napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. God bless.